Kapapasok pa lamang ni Rosario sa bahay, matapos ang buong araw sa labas nang biglang sumalubong sa kanya si Connor. Pulang-pulang mukha sa labis na pananabik, ngunit agad ding nagibang ekspresyon ng mukha ni Rosario. Parang ayaw niyang pag-usapan ng bagay na biglang sumagi sa kanyang isip. Mommy, Mommy, kailan ko po ulit makikita si Uncle Noah? Masiglang tanong ni Connor habang tumatalon-talon pa sa tuwa. Huminto si Rosario sa paglalakad, tinitigan ng anak ng seryoso. Connor, abalang-abala si Uncle Noah. Alam mo naman yon, hindi ba? Marami siyang trabaho, kaya kailangan natin na maghintay. Hindi nasiyan si Connor sa sagot. Lumapit pa ito at mahigpit na hinawakan ng kamay ng ina. Pero, miss ko na si Uncle Noah, Mommy. Mabait si Uncle Noah. Bakit ayaw mo na akong papuntahin sa kanya? Napabuntong hininga si Rosario. Pilit pinipigil ang unti-unting namumuong inis. Nakailang beses na tayong nagkita ni Uncle Noah, Connor. Pero ngayon talaga sobrang busy siya. Gusto ko lang naman pong makipaglaro kay Uncle Noah. Pakiusap ni Connor. Ngayon ay nag-uumpisa ng humikbi. Bakit po ayaw ni Mommy? Yumuko si Rosario, tinignan ng umiiyak na anak at marahang niyakap ito. Busy si Uncle Noah, anak. Pwede kayang si Uncle Carlo na muna? Pangako ni Mommy, hahanapin natin ng oras si Uncle Noah. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Connor. Malungkot ang mukha nito habang dahan-dahang tumatango kahit na may luhang namumuo sa mga mata. Pero gusto ko si Uncle Noah, mahinang bulong niya. Hinaplos ni Rosario ang ulo ng anak, pilit siyang pinapakalma. Busy rin si Uncle Noah, Connor. Kailangan mong maintindihan. Bagamat sinusubukan niyang maging kalmado, hindi mawalang kaba sa dibdib ni Rosario. Sa tuwing binabanggit ni Connor ang pangalan ni Noah, bumabalik ang kaba at pag-alinlangan sa puso niya. May kung anong bagay sa relasyon nilang dalawa na napapaisip sa kanya. Isang takot na kahit na anong pilit niyang itinago ay patuloy na lumilitaw. Samantala sa kabilang bahagi ng bahay, abala si Amari sa paghahanda ng kape sa kusina. Matapos ang huling pag-uusap nila ni Noah, alam niya na kailangan gumawa siya ng paraan upang manatiling na sa kanyang atensyon na lalaki. Alam niyang peke lang ang ugnayan nila, isang pagsunod lang sa kagustuhan ng inang si Martha. Pero ayaw pa rin niyang palampasin ng pagkakataon. Muling tumingin si Amari sa tasa ng kape sa mesa. Dinampot niyang maliit na bote na nakatago sa isang drawer. At maingat na pinatakan ng pampasigla ang inumin. Sandaling hindi huminga si Amari habang sinisigurong halong-halong gamot sa kape. Maingat ang hakbang niya habang daladalang tasa papunta sa sala kung saan naghihintay si Noah. Sa isip niya ito lang ang natitirang paraan para makuha ang buong atensyon ng lalaki para tuluyang mahulog sa bitag niya. Katatapos lamang umuwi ni Noah, naupo siya na parang pagod na pagod. Ipinikit ang mga mata at hinimas ang mukha. Pilit inaayos sa sarili matapos ang mahabang araw sa trabaho. Lumapit si Amari at inabot ang tasa ng kape na may pilit na matamis ng ngiti. Noah, mainit na kape. Pampagaan na pakiramdam mo pagkatapos ng nakakapagod na araw. Aniya sa malambing na tinig. Umaasang mapansin siya ng lalaki. Tinignan ni Noah si Amari saglit. Saka tinanggap ang tasa. Salamat, maikling sagot niya. Malamig ang boses at walang gaanong interes sa ipinapakitang lambing ng babae. Umupo si Amari sa tabi niya. Pilit na nilalapit ang sarili. Noah, gusto ko lang naman na maging komportable ka. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkakasama, sabi niya sabay kindat. Tinitigan muna ni Noah ang tasa bago lumagok. May kakaibang lasa ito pero hindi niya na ito pinansin. Pagod ako, Amari. Sobrang pagod talaga ngayon, ani niya. Nabigat ang buntong hininga. Maingat na hinawakan ni Amari ang braso ni Noah. Umaasa na may mabuong damdamin sa pagitan nila. Naiintindihan ko, Noah, pero baka sakaling makatulong ang kape para makapag-relax ka. Pwede naman tayong magsama kahit na sandali lang. Tumango lang si Noah pero mabigat ang mga mata. Siguro mas gusto ko munang magpahinga, sagot niya sabay balik ng tasa sa mesa. May konting pagkadismaya sa mukha ni Amari. Pero hindi pa rin siya sumusuko. Kung gusto mo, Noah, hihintayin kita. Sisiguraduhin ko magiging komportable ka. Tinitigan niya si Noah na parang sinusukat ang reaksyon nito. Ngunit napabuntong hininga lang si Noah. Halatang may bumabagabag sa kanya. Gusto ko lang matulog. Pasensya na. Aniya sabay tayo at diretso sa kwarto. Naiwan si Amari sa sala. Hindi makagalaw.
May kirot ng pagkabigo sa puso niya. Alam niyang kahit na anong pilit niya, hindi niya kayang diktahan ang nararamdaman ni Noah. Ngunit, unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Malapit nang umepekto ang gamot niyan. Nagsimulang makaramdam si Noah ng kung anong kakaiba sa kanyang katawan. Umiinit siya at mas mabilis kaysa karaniwan ang tibok ng kanyang puso. Parang may kabat pagkabalisa na hindi niya maipaliwanag. Isang bugso ng damdaming hirap niyang pigilan. Alam niyang may mali, kaya sinubukan niyang kontrolin ang sarili. Ngunit ang presensya ni Amari sa kanyang tabi ay lalo lamang nagpapalala ng sitwasyon. At ang babae sa halip na lumayo ay mas lalong lumapit na walang alinlangan. Noah, ang init mo, wika ni Amari sa isang malambing at mapangakit na tinig sabay yakap sa batok niya. Hinaplos itong balikat ni Noah, marahang dinudulas ang kamay pababa sa kanyang likod. Baka naman, kailangan mo nang may magpapagaan ng pakiramdam mo. Humugot ng malalim na hininga si Noah. Pilit pinipigilan ng sarili pero unti-unti nang tinatabla ng kanyang isipan ng epekto ng gamot. Amari, sa tingin ko, mas mabuting umalis ka na muna. Aniya sa mabigat na tinig. Pilit itinatago ang nararamdaman na dulot ng ininom na gamot nang hindi niya namamalayan. Hindi basta sumuko si Amari. May makahulugang ngiti sa kanyang mga labi habang bumubulong malapit sa tenga ni Noah. Pag mo kong palayasin, Noah, kaya kitang tulungan kalimutan ng lahat ng stress mo. Bulong nito bago bahagyang hinalikan ng batok niya. Isang sensasyong nagdala ng kilabot sa kanyang katawan. Amari, wag. Garalgal na wika ni Noah. Alam niyang habang tumatagal siya sa tabi ng babae, mas mahirapan siyang magpigil. May ngiting tagumpay si Amari habang lalo pang lumalapit. Hinaplos niya ang pisngi ni Noah. Pilit na hinihila to papalapit sa kanya. Tama na yung pagpipigil, Noah. Hindi ba panahon na para hayaang maramdaman mo naman ang sarap? Aniyang sa tinig na puno ng tukso. Ngunit sa natitirang lakas ng kanyang pagpipigil, bigla siyang matras. Bumangon siya mula sa sofa at medyo pasuray na naglakad patungo sa banyo. Napatigil si Amari, nalulumot may halong inis sa mukha. Noah, tawag nito sa may bahagyang iritasyon. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Nagpatuloy si Noah sa paglalakad. Hayaan man lang ng kanyang mga paa na mailayo siya kay Amari. Pagdating sa banyo, agad niyang binuksan ang pinto at pumasok. Sinara yun ng mariin bago pa siya masundan. Sa loob kagad niyang binuksan ng gripo at pinuno ng malamig na tubig ang bathtub. Hindi ako pwedeng magpadala. Pansamantala lang ito, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa salamin. Kita ang halong kalituhan at inis sa sariling anyo. Ramdam niyang matinding init sa katawan, ngunit batid niyang hindi itong gusto niyang mangyari. Hindi na siya nag-isip pa. Hinubad niyang mga saplot at dahan-dahang lumubog sa malamig na tubig. Pinipigil ang hininga ng ilang segundo. Hinayaan niyang unti-unting maibsan ng lamig ang init na bumabalot sa kanya. Bumagal ang kanyang paghinga, kahit na natili pa rin ang bahagyang epekto ng gamot. Samantalang sa labas ng banyo, halos kumulo sa inis si Amari. Malakas siyang kumatok sa pinto. Tinawag si Noah sa isang mariing tinig. Noah, andiyan ka ba? Hanggang kailan mo ko iiwasan ng ganito? Asawa mo ako. Walang tugon mula sa loob. Nanatiling tahimik si Noah. Ninanam ng katahimikan at lamig ng tubig na unti-unting nagpapahupa ng init sa kanyang katawan. Para sa kanya, yun lang ang tanging paraan para iwasan na hindi niya ginustong bugso ng damdamin. Nakakangalit ang mga ngipin ni Amari. Dama ang lalong pag-iting ng galit at pagkadismaya. Hanggang kailan ako magtitiis, Noah? Ginagawa ko ng lahat para maging mabuting asawa. Pero lagi mo akong binabaliwala. Sigaw niya, ngunit nanatiling walang sagot mula sa loob sa banyo. Pumikit si Noah. Pinapakinggan ng banayad na lagas-lasang tubig. Alam niyang kapag sumagot siya ngayon, mawawala lang lahat ng pagpupursige niyang kumalma. Kailangan kong huminahon. Hindi ko pwedeng hayaan lamunin ako nito. Mahinang bulong niya. Pinatitibay ang sarili. Nanatili si Amari sa harap ng pinto. Naghihintay habang halatang naglalaban sa kanyang puso ang pagkainis at panghihina ng loob. Pakiramdam niya, lahat ng kanyang pagsusumikap at plano para mapalapit kay Noah ay nauwi sa wala. Bakit hindi mo magawang intindihin, Noah? Gusto ko lang naman na pasayahin ka. Bakit napakahirap para sa'yo na tanggapin ako? Mahina niyang usal sa sarili. Makalipas ang ilang minuto ng pagbababad, unti-unting nawalang matinding epekto ng gamot sa katawan ni Noah. Mas maayos ng kanyang paghinga nang umahon siya mula sa bathtub. Kumuha ng tuwalya at pinunasan ng sarili. Alam niya na hindi na niya maiwasan ang pag-usap nila ni Amari, pero kailangan na muna niyang kontrolin ng sarili.
Pagbukas ng pinto, nadatnan niya si Amari na nakatayo pa rin doon, may mata na puno ng galit at pagkadismaya. Bakit palagi kang ganyan, Noah? Ginawa ko na lahat pero nanatili kang kasing lamig ng yelo. Mariing wika ni Amari. Tinitigan siya ni Noah ng walang emosyon sa kamalalim na bumuntong hininga. Amari, hindi ko kaya. Pasensya na pero hindi ko kayang magpanggap. Mahina niyang tugon. Lumapit si Amari. Naniningkit ang mga mata, humihingi ng kasagutan. Ano ba talagang dahilan, Noah? Dahil pa rin ba ito kay Rosario? Madiin itong tanong. Iniwas si Noah ang tingin, ayaw makipagbanggaan ng salita. Amari, mulat sa pool, hindi pag-ibig ang naging batayan ng relasyon natin. Alam mo yan. Alam nating dalawa yan. Pagod niyang sagot. Natahimik si Amari, mas lalo pang nasaktan. Ibig sabihin, hindi mo ako ituturing na higit pa sa isang kasangkapang pampatahimik sa mama mo. Halos pabulong ngunit nanginginig na tanong nito. Nanatiling tahimik si Noah, ayaw magbigay ng sagot na mas magpapabigat ng sakit. Sa likod ng kanyang malamig na anyo, may bahagya siyang konsensya para kay Amari, ngunit hindi niya kayang mahalin ito. Napasimangot si Amari, saka tumalikod at naglakad palayo, dalang mabigat na tinig ng pagkadismaya. Sige Noah, kung yan ang pasya mo, marahil panahon na para itigil ko ng pag-asa. Bumalik si Amari sa kanyang silid, ngunit nanatili pa rin sa kanyang isipan si Noah. Matagal siyang nakatitig sa sariling refleksyon sa salamin. Pilit pinapakalmang mabilis sa tibok ng puso. Hindi ako susuko. Mahinang bulong niya. Tila ba pinapaniwalang sarili. Ipapakita ko kay Noah na higit pa ako sa isang formalidad lamang. Samantalang sa ibang lugar, nakaupo si Rosario sa kanyang opisina na may seryosong anyo. Nasa tapat niya si Carlo. Hawak ang ilang papeles na kanya nang nakalap. Ito ang pinakabagong datos na nakuha ko tungkol sa kumpanya ni Warren Rosario. Ang pinakamalaking kahinaan nila ay nasa linya ng pamunuan. Sigurado ko na maaari nating samantalahin ang sitwasyong ito. Paliwanag ni Carlo, maingat na pinakinggan ni Rosario ang bawat salita. Kumunit ang kanyang noo habang sinusuri ang mga dokumento. Mabuti, kung ganun anong unang hakbang na dapat nating gawin? Dapat tayong magsimula sa pamamagitan ng pagpasok sa kanilang mga pangunahing investor. Sagot ni Carlo. Tinurong isang pangalan sa listahan. Kapag nakumbinsi natin silang dahan-dahang bawiin ng pondo, babagsak ang stock ni Warren at yun ang magiging pagkakataon nating makapasok. Bahagyang ngumiti si Rosario, sabay tango na parang pagsang-ayon. Magandang idea, paluluhurin natin ang kumpanya mula sa loob. Walang ingay, sapat lang na gulat para bumagsak ang lahat. Umitiri si Carlo, may paghanga sa tingin kay Rosario. Hindi ka talaga kalahating magdesisyon kapag may gusto ka. Dahil ba ito kay Noah? Huminga ng malalim si Rosario, ngunit nanatiling matalim ang tingin. Hindi ito tungkol kay Noah, malamig niyang tugon. Ito ay tungkol sa dangal. Iniisip ni William na siya ay hindi matitinag, na perpektong lahat ng kanyang binuo. Gusto ko lang siyang turuan kung anong pakiramdam na matalo. Matagal siyang tinitigan ni Carlo. Sinusukat kung ito ba'y galit o purong ambisyon lamang. Sigurado ka ba, Rosario? Posibleng malaman ni Noah na ikaw ang nasa likod nito. Umiling si Rosario. At muling sumilay ang malamig ng ngiti sa kanyang labi. Hayaan mo, kung matutuklasan niya, mas maganda yun ang perpektong paghihiganti ko. At saka hindi ko naman ito ginagawa para magtago. Humugot ng malalim na hininga si Carlo. Sige, kailangan natin ng maingat na plano. Unang hakbang, kakausapin ko mga pangunahing investor at sisimulang pag-usapan ng kawalang tatag ng kumpanya. Kapag nayanig sila, kusa nilang babawiin ang puhunan. Gawin mo yon at siguraduhin mong lahat ay magmumukhang natural. Ayoko may maghinala sa atin. Mariing titig ni Rosario nagpakita kung gaano siya kaseryoso sa plano. Samantalang nakaupo si Noah sa kanyang opisina, nakatitig sa mga dokumentong nagpapakita ng kakaibang galaw ng kumpanya. Ang labo, dati naman tong matatag pero bakit ibang huling ulat sa pananalapi? Bulong niya sa sarili. Kumatok si Amari saka pumasok. Noah, may kailangan ako sabihin sa'yo. Alam kong abala ka, pero pakinggan mo muna ako sandali. Itinaas ni Noah ang mukha at may bakas ng pagod sa mga mata. Ano yun, Amari? Sinusubukan kong intindihin ng mga papeles na to. Lumapit si Amari tumupo sa harap ni Noah. May pag-asang ningning sa mata. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Nandito lang ako para sa'yo. Kahit ano pang kailangan mo, Noah. Nandito ako. Siguro hindi mo pa ako kayang mahalin ngayon. Pero sigurado ako, darating din ang araw na mararamdaman mo yon. Napabuntong hininga si Noah, tinitigan si Amari ng buong katapatan. Amari, ayaw kong bigyan ka ng maling pag-asa. Alam mo naman,
Nakakulong pa rin ako sa nakaraan. Hindi yun bagay na basta ko nalang mababago. Naluha si Amari pero pinilit na ngumiti. Hindi ko yun iniintindi, Noah. Ang kailangan ko lang ibigyan mo ko ng pagkakataon. Hayaan mo subukan ko. Baka kaya kong paghilumin ng sugat na iyon. Tahimik si Noah, sandalit walang masabi. Ayaw niyang saktan si Amari pero ayaw rin niyang magpanggap. Sige, susubukan ko, Amari. Pero hindi ako makakapangako. At sapat na yun para kay Amari. Ngumiti siya, bahagyang gumaan ang loob kahit na alam niyang mahirap ang magiging landas. Salamat, Noah. Sapat na yun para sa akin. Siya man siya ni Rosario, katatapos lang ni Carlo makipag-usap sa isa sa mga pangunahing investor ni Warren. Ibinaba niyang telepono na may konting ngiti. Nagsisimula na mag-isip ang unang mamumuhunan na bawiin ang kanyang pondo. Hinihintay na lang natin ang susunod na domino na babagsak. Tumango si Rosario, bakas ang kasiyahan. Mabuti, sa takbo nito, konting panahon na lang at lubos nang yayanig ang kumpanya. At kapag nangyari yon, tayo ang papalit. Pinagmasdan ni Carlos si Rosario, napansin ang malaking pagbabago simula nang iwan niya si Noah. Wala ka talagang pag-aalinlangan dito, ano? Matapang siyang tinignan ni Rosario. Pag-aalinlangan? Bakit ako magdadalawang isip? Lahat ng ito'y para sa magandang kinabukasan. Sapat ng matagal kong paghihintay para sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga si Carlo, alam na walang salitang makakapigil kay Rosario. Sige, Rosario, nandito lang ako para suportahan ka. Ano man ang mangyari pero isang bagay ang dapat mong malaman. Kapag ginawa mo to, baka tuluyan mo nang sunugin ang lahat ng tulay na meron ka nun. Matagal nang nasunog ang mga tulay na yon, Carlo. Tugon ni Rosario na may kumpiyansang ngiti. Ngayon, isa na lang ang daan pasulong. Sa isang cafe, magkatapat na nakaupo sina Rosario at Carlo. Abala sa kanilang seryosong pag-uusap. Paminsan-minsan sumisilip si Rosario sa bintana. Sinisiguradong walang nakikinig sa kanila. Ngunit hindi nila namamalayan na sa mesa sa likuran nila, naroon si Amari. Nakayukot tahimik na pinakikinggan ang bawat salitang binibitawan nila. Carlo, mahinang panimula ni Rosario. Gusto ko nang manatiling lihim ito. Si Connor, hindi niya kailangan malaman kung sino talagang tunay niyang ama. Tumango si Carlo. Naunawaan ang punto ni Rosario. Sigurado ka ba? Palaki na si Connor at darating ang panahon. Tsak na magtatanong siya. Matalinong batang yan, Rosario. Napabuntong hininga si Rosario sa katumitik sa tasa ng kape sa harap niya. Alam ko, pero sa ngayon hayaang ganito na muna. Ayoko malaman ni Noah tungkol kay Connor. Lalo na kung isipin niya na maaari niyang agawin ng bata sa akin. Tinitigan siya ni Carlo ng may pag-aalala. Hindi ka ba natatakot na balang araw ay madiskubre ni Noah ang totoo? Hindi madaling lokohin si Noah. Maaari siyang magsimulang maghinala. Sisiguraduhin ko hindi siya magkakaroon ng pagkakataong maghinala. Matigas sa sagot ni Rosario. Hanggat nabubuhay ako, akin si Connor. Hindi ko hayaan na malaman ni Noah ang pagkakakilanlan niya. Lalo pat akuin siyang anak. Mula sa mesa sa likuran, pinigilan ni Amari ang kanyang paghinga at nagsimulang bumuo ng masamang plano sa kanyang isip. Ibig sabihin, anak nga talaga ni Noah ang batang yun. Naisip niya habang mahigpit na nakasarang kamao. Hindi ko hayaan na maging dahilan ang batang yan para magbalikan sila. Matapos magpatatag ng loob, mabilis na umikot sa isip ni Amari ang isang plano. Kapag nawala si Connor sa buhay ni Rosario, hindi malalaman ni Noah kung sino talaga siya. At tuluyan ko na siyang makukuha. Maya-maya nagpatuloy si Carlo. Kung ganon, sisiguraduhin kong ligtas ang lahat ng impormasyon. Maghahanap ako ng paraan para mailihis ang atensyon ni Noah sa mga bagay na posibleng maglantad sa lihim na ito. Salamat, Carlo. Mahinang tugon ni Rosario. Tinitigan niya ito ng puno ng tiwala. Alam kong maasahan kita. Pagkaraan pa ng ilang saglit na pag-uusap, sabay silang lumabas ng cafe. Iniwan si Amari na natiling nakaupo doon na may mapalinlang ng ngiti. Pagkaalis ni Rosario at Carlo, kinuha ni Amari ang kanyang telepono at tinitigan ng screen na may ngiting puno ng panlilin lang. Alam ko nang dapat kong gawin. Mahina niyang bulong. Iniisip ang susunod na hakbang para maisakatuparan ang kasuklam-suklam na planong titiyak na kailanman hindi magiging hadlang si Connor sa pagitan nila ni Noah. Kinagabihan, maingat na isinapapel ni Amari ang kanyang plano. Piniga niyang kanyang isipang naghahanap ng paraan para tuluyang mawala si Connor sa buhay ni Rosario. Nang walang may iwang bakas, nakipag-ugnayan siya sa isang tao mula sa kanyang nakaraan, isang taong biyasa sa maduduming gawain na walang iniwang ebidensya. Kailangan kong tulong mo. Maikli niyang sabi ng sagutin ng lalaki ang tawag. May gusto ka bang mawala? Malamig ang tinig sa kabilang linya. Hindi tao, pero isang bata.
Walang alinlangan niyang tugon. Tumahimik sandali ang lalaki. Isang bata, sigurado ka ba? Tumango si Amari kahit hindi to kita sa kabilang linya. Oo, sigurado ako. Gusto ko mawalang batang yun sa buhay ko. Ngunit muling nag-isip si Amari kapag nagpadala siya ng tao, tsak na malaki ang gagastusin niya para sa kanya. Masyadong malaking halaga yon para lang sa bagay na to. Mukhang ako na lang ang kikilos, bulong niya sa sarili. Pero kailangan kong maging maingat. Ayoko magkaroon ng bahid na makakahalata ang mga pulis. Napangisi siya, buwang tiwala na magtatagumpay. Ang kanyang plano sa 5 taong pagtitiis, imposible na para kay Amari na basta na lang subuko. Sa isang bar, walang imik na nakatitig si Noah sa halos ubos ng laman ng kanyang baso. Sa tapat niya, nakaupo na matagal ang kanyang kaibigan na si Raven. Tahimik na nakikinig at minamasdan ng pagkabalisa ng kaibigan. Kilalang kilala ni Raven si Noah at bihira niya makita ito. Ganong kabigat ang dinadala. Ewan ko ba, Raven, napabuntong hininga si Noah. Tuwing naiisip kong lapitan si Rosario, agad pumapasok sa isip kong lahat ng kasalanang nagawa ko sa kanya. Malamang hindi niya na ako papakinggan. Baka sobra na siyang napagod. Tumango si Raven, naunawaan ang pinanggagalingan nito. Pero hindi ba ikaw din na nagsabi na kaya ka lumalayo para protektahan siya? Dahil sa banta ng kaaway mo? Oo, akala ko dati yun ang tamang paraan para maprotektahan siya. Sagot ni Noah na nakayupo. Inisip ko na kapag pinaniwala ko siyang wala akong pakialam, lalayo siya't mabubuhay ng ligtas. Pero mali ako, Raven. Ako ang nasaktan, pero siyang totoong nagdusa. Tinitigan siya ni Raven. Pinag-iisipan ng sasabihin. Kung ganon, bakit wala kang lakas ng loob ngayon? Puntahan mo siya. Sabihin mong lahat. Mas mabuting subukan at malaman ng totoo kaysa mamatay ka sa pagsisisi. Mahigpit na hinawakan ni Noah ang kanyang baso. Malayong tingin na talatang puno ng panghihinayang. Gusto ko talagang ipaglaban si Rosario. Gusto ko malaman niyang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Pero, paano kung masyado na siyang nasaktan para makinig? Paus niyang tinig na puno ng pag-alinlangan. Ngumiti ng bahagya si Raven at tinapik siya sa balikat. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, Noah. Kung may natitira pang damdamin para sa'yo, bibigyan ka niya ng pagkakataong magpaliwanag. Pero kung mananahimik ka lang, bibigyan mo ng puwang ang iba para punan ng iniwang espasyo. Hindi nakasagot si Noah, na natiling tahimik at nag-iisip. Sa palagay mo ba, dapat ko pa ring subukan? Higit pa doon, mariing sagot ni Raven. Kailangan mong ipakita sa kanya na tunay ka nagmamalasakit. Ipaglaban mo siya, sabihin mong totoo. Karapatan ni Rosario na malaman kung bakit at karapatan mo ring magkaroon ng pagkakataon na itamang lahat. Humugot ng malalim na hininga si Noah. Para bang kinakalap ang lahat ng lakas ng loob. Siguro tama ka. Siguro panahon na para tumigil ako sa pagtatago sa panunood mula sa malayo. Saglit siyang tumahimik bago tuluyang nagpasya. Ipaglalaban ko siya, Raven. Kailangan ko subukan kahit na gaano kalaki ang panganib. Para kay Rosario at para kay Connor. Napangiti si Raven. Proud sa naging desisyon ng kaibigan. Yan ang hinihintay ko, Noah. Walang mas masakit pa kaysa mabuhay sa pagsisisi. Kung mahal mo siya, patunayan mo. Dahan-dahang tumango si Noah at unti-unting nagniningning ang kanyang mga mata sa bagong determinasyon. Unti-unting naglaho ang pag-alinlangan na matagal nang bumabagabag sa kanya. Kailangan ko pa bang ipaglaban si Rosario? Mahina niyang bulong sa sarili. Ano kayang gagawin ni Noah para malinis ang pangalan niya kay Rosario? Ano ang gagawing plano ni Amari para mawala sa landas niya si Connor? Malaman kaya ni Rosario ang panganib na naghihintay sa anak niya? At malaman kaya niyang dahilan ni Noah kung bakit naging malamig ito sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.